Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Patuloy pa rin ang tila ginagawang provokasyon ng China sa West Philippine Sea. Noong isang araw lamang ay naghain na naman sila ng formal na protesta laban sa Pilipinas dahil umano sa iligal na pananatili ng ating barkong Teresa Magbanua sa Escoda o Sabina Shoal na isa sa mga lugar sa West Philippine Sea na inaangkin nila. Tinawag pa ito ng Chinese Foreign Ministry na panghihimasok sa soberanya ng China at paglabag umano sa Declarations of Conduct of Parties in the South China Sea at seryosong banta sa karagatang sakop umano ng kanilang bansa. Kaya nananawagan sila na alisin na ang barkong ito ng Pilipinas sa bahagi ng karagatang pag-aari nila. Pero ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa Pilipinas ang Escoda Shoal kaya may karapatan ng Teresa Magbanua at iba pang mga barko ng Pilipinas na manatili roon nang hindi nangangailangan ng permiso sa kahit kaninong bansa. Alinsunod na din sa United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 Arbitral Award, ang Escoda o Sabina Shoal ay 75 nautical miles lamang ang layo mula sa mainland ng Palawan. Ibig sabihin, pasok ito sa ating 200 nautical miles Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Pero kinundi na naman ng Pilipinas ang pahayag ng China na labag sa 2002 Declaration on the Conduct of Parties sa South China Sea, ang patuloy na pananatili ng barko ng Pilipinas sa Sabina o Escoda Shoal. Dapat umanong itigil na ng China ang paggamit sa nasabing deklarasyon dahil una, wala namang sinusunod ang China sa nasabing deklarasyon at tanging Beijing lamang ang lumalabag dito. Nag-deploy ng malalaking barko ang China sa lugar, kasama ang mga maritime militia vessels at mga research vessels nito na nagpapalala ng sitwasyon sa bahaging iyon ng karagatan. Malinaw pa sa sikat ng araw na ang Sabina o Escoda Shoal ay pasok sa 200 nautical miles Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ayon mismo sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Kung matatandaan noong Mayo ng taong ito, nakapanlulumo ang dinatna ng PCG sa isang bahura natin malapit lamang sa Palawan. Sumambulat sa kanila ang tambak ng mga patay na corals at naging halos kulay puti na ang seabed. Wala na din halos buhay na corals at mga yamang dagat sa lugar. Ito ang nakakatakot na nadiskubre ng Philippine Coast Guard sa Sabina Shoal. Katulad din ito ng nangyari sa Sandy Cay kung saan din naman itinambak ang mga patay na corals at nauubos ang buhay ng mga yamang dagat doon. Subalit sa Sabina Shoal ay nagsisimula pa lamang ang kanilang ginagawang pagtatambak at hindi katulad sa Sandy Cay na lumaki na ang reclamation area. Nakakabahala umano ito ayon sa PCG kaya agad na idiniploy ang BRP Teresa Magbanua sa lugar na nasa ilang buwan na ring nagbabantay sa lugar. Ito na ang pinakamatagal na pananatili sa West Philippine Sea ng mga barko ng PCG at ayon sa kanila, wala silang plano na umalis doon at patuloy nilang babantayan ang Sabina Shoal. Ibinunyag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Tariela, ang nakapanlulumong sitwasyon sa Escoda o Sabina Shoal matapos matagpuan ng mga patay at durog na corals na umunoy tinambak ng China sa lugar. Ang Escoda Shoal ay 75 nautical miles lamang mula sa baybayin ng Palawan, mainland o nasa 139 kilometers na lamang. Paliwanag ni Tariela, nakakaalarma ang sitwasyong ito kumpara sa Sandy Cay dahil mas malapit ito sa Palawan o kalupaan ng bansa. Ang lugar na ito na ginagawang meeting point o tagpuan ng Philippine Coast Guard sa tuwing magsasagawa sila ng misyon sa West Philippine Sea. Binabantayan na ng tropa ng Philippine Coast Guard o PCG ang Escoda o Sabina Shoal dahil sa ginagawang pagtatambak ng mga wasak na corals na pinaniniwala ang paghahanda ng China sa reclamation o itatayong artipisyal na isla sa ibabaw ng maritime feature na malapit lamang sa Palawan sa halip na sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela sa post sa Twitter na sa ginawang deployment ng BRP Teresa Magbanua sa Sabina o Escoda Shoal, naobserbahan na ang low tide elevation o LTE na nakapalibot sa shoal ay katulad ng sa Sandy Cay.
Iniulat din ni Tariela na may mahigit 30 Chinese militia vessels bukod sa mga research ship ng China, Navy vessels at isang helicopter ang naobserbahan sa deployment ng BRP Teresa Magbanwa sa naturang shoal. Ginagamit aniya ng China ang mga corals bilang pantambak at sa ginagawang ito ay kailangang sirain ng mas marami pang corals para sa island reclamation. Sinabi ng Philippine Coast Guard na itinambak ang durog na corals malapit sa Escoda o Sabina Shoal, kapareho naman nakita sa Sandy Cay. Naayon sa isang Filipino marine biologist ay indikasyon ng island building activity sa West Philippine Sea. Ang pahayag na ito ay kasunod ng paninisi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela sa China dahil sa degradation ng Sandy Cay. Ani Tariela, naglunsad na ang PCG ng rigid hull, inflatable boats para inspeksyonin ang low tide elevation for any damp crash corals. Ang deployment ng rigid hull inflatable boats, ani Tariela, ay standard operating procedure. Ngayon dahil sa resulta ng scientific research ng mga eksperto mula sa University of the Philippines na pinangunahan ni Dr. Jonathan Anticamara. Sa news forum, sinabi ni Anticamara at kanyang team ang low coral and fish diversity and abundance sa Sandy Cay. Ang tambak ng mga buhangin at durog-durog na koral sa Pag-asa Case 1, 2 at 3 ay indikasyon na ang mga ito ay possibly product of island building activities that are observed in WPS. Nagbabala si NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na ang pagtatambak ng mga durog na corals ay ginagawa to create a new low tide feature in the WPS para baliktarin ang 2016 arbitral win laban sa China. Noong Setyembre 2023, matatandaan na nakita rin ang mga patay at durog na corals sa Sandy Cay 2. Kung matatanda noong Marso nitong taon, nagsagawa ng mga pag-aaral ang ilan sa ating mga dalubhasa sa naturang bahura. Pero bago nila ito naisagawa, kalbaryo muna ang kanilang naranasan sa kamay ng China. Sa kabila naman aniya ng harassment ng China, ay naging matagumpay ang Marine Resource Assessment ng Filipino scientists sa Sandy Cay, kung saan nanatili sila doon ng mahigit sa 4 na oras at nakapagsagawa ng scientific studies. Natatakot ang China dahil sa pananatili ng barkong ito sa Escoda Shoal, hindi nila magawa ang kanilang lihim na plano at yun ay ang reclamation at pagtatayo ng mga artipisyal na isla sa naturang bahura. Noong nakaraang taon pa ay nagsimula na silang maghanda upang makapagpatayo ng artipisyal na isla sa Escoda Shoal, subalit dahil sa pananatili ng barko ng Pilipinas sa naturang lugar, hindi nila maisa sa katuparan ng kanilang plano at nakatenga ito hanggang sa ngayon. Samantala, sa pinakabagong insidente, nagbangga ng Chinese at Philippine vessel noong madaling araw ng August 19 sa isang komprontasyon malapit sa pinag-aagawang shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa state media ng China, batay sa pahayag ng Chinese Coast Guard. Ayon kay China Coast Guard spokesperson Geng Yu, sa kabila umano ng ilang beses na babala mula sa kanilang hanay, sinadya umanong binangga ng Philippine Vessel 4410 ang 21551 vessel ng China. Batay sa report ng CCTV, illegal umano na pumasok ang barko ng bansa sa katubigan malapit sa Shanbin Reef sa Nansha Island na walang paalam mula sa Chinese government, kung saan tinukoy sa ulat ang pangalang Chinese sa Sabina Shoal at Spratly Islands. Gumawa umano ang China Coast Guard ng control measures laban sa barko ng Pilipinas na naaayon umano sa batas. Inakusahan ng China ang mga barko ng bansa na gumagawa ng hakbang na unprofessional at mapanganib na nagre-resulta sa banggaan. Ayon sa state news agency Xinhua, nangyari ang insidente noong alas 3:24 ng madaling araw. Patuloy na iginigit ng China ang kanilang claim sa halos buong West Philippine Sea sa kabila ng International Tribunal ruling na ito'y walang legal basis. Kinumpirma ng National Security Council na muling nagkaroon ng banggaan sa pagitan ng mga barko ng China at Pilipinas sa Escoda o Sabina Shoal sa West Philippine Sea noong isang araw lamang. Subalit kinontra ni Jonathan Malaya, spokesperson ng National Security Council, ang pahayag ng spokesperson ng China Coast Guard na iligal umano ang pagpasok ng mga barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cape Minganyo at BRP Bagakay sa nasabing shoal. Despite these incidents, both Philippine Coast Guard vessels remain committed to and shall proceed with their mission of delivering essential supplies to personnel stationed on Patag and Lawak Islands. The Philippine Coast Guard stands firm in its responsibility to ensure the safety and security of our maritime domain while addressing any and all threats to our national interest. Pinabulaanan din ni Malaya ang pahayag ng CCG na sinadyang binangga ng vessel ng bansa ang barko ng China. Sinabi ni Malaya na binangga at nagsagawa ng aggressive maneuvers ang mga barko ng China Coast Guard habang naglalayag para magdala ng supply sa Lawak at Panatag Islands.
Ayon sa kanya, habang naglalayag 23 nautical miles southeast ng Skoda Shoal ang BRP Cape Engaño, nagsagawa ng aggressive maneuvers ang barko ng CCG. Sinabi niya na 2 beses na binangga naman ang barko ng CCG ang BRP Bagakay habang ito ay nasa 21.3 nautical miles southeast ng Skoda Shoal na nagresulta sa bahagyang pinsala sa nasabing barko. Una rito, sinabi ng spokesperson ng China na sinadya umanong binangga ng barko ng bansa ang kanilang vessel sa kabila ng nagbigay sila ng mga babala na sila ay pumasok sa inaangkin nilang teritoryo na tinawag nilang Shanbin Reef sa Nansha Islands.